Hi po, dito po sa video na ito, ituturo po namin kung paano mag-create ng e-travel. So, sa browser nyo, itatype nyo lang po e-travel. Then, search po. Pag lumabas na yan, i-click nyo po itong sa baba na may link, e-travel. And then, dito po tayo sa click here to sign in. Ayan. So, dahil wala pa po tayong e-travel, ito po yung i-click natin, create an account. So, sample lang po yung gagawin namin. Dito po, ilalagay nyo yung email address nyo. So, pagkalagay nyo po nito, click continue. Then, si e-travel po, magpapadala ng OTP or one-time password. I-click natin po yung, i-check po natin yung one-time password. Ayun. So, ang gagawin nyo po dito, i-copy nyo na lang para mabilis. Copy, then ipipaste nyo na lang dito sa e-travel po. Ayan. Then, continue. Ayan. Then, after po nito, maglalagay daw po tayo ng password. Password. At least 8 characters. Kailangan po ay 1 uppercase and 1 lowercase. So, ibig sabihin po, kailangan may capital at merong lowercase, merong, wait lang po So, ito po yung sample. So, halimbawa, sample po ay 12309 JJD Travel. So, nakita nyo po, yung letter J, ginawa kong uppercase, then sunod po lowercase. Kailangan po number, tapos meron po siyang upper and lowercase. Ayan. Then, click po natin continue. Ayan. So, after po nito, dahil nandito tayo sa Google, pwede po kayong take a photo or upload. So, kung meron na kayong nakasave, dahil ito, sample po, may nakasave na kayo na picture dyan. Pwede nyo na pong ilagay yan. Tapos, ilalagay nyo po dito yung name nyo sa passport. Sample po is, sample po, Bel Mana. Yan. So, kung meron po kayong nakalagay dito na junior or ano, ilagay nyo po dyan. Tapos sex, birthday nyo, okay. Then, Philippine number nyo po. Kung wala, manghiram na lang po kayo sa ano nyo, kamag-anak. So, ito, Philippines. Ayan, mag-proceed. Basta ilagay nyo lang po dyan yung Philippine number nyo. Tapos, kung saan kayo pinanganak, Philippines. Passport details nyo, lagay nyo po dyan. Passport issued country. Saan po ba in-issue? Kung sa Japan, lagay nyo po dyan sa Japan or sa Pinas. Tapos, kailan po siya na-issue. Lagay nyo po dito yung date. Ayan. Then, click next. Dapat may number po dito pero hindi siya maklik. Ayun, naklik na. Ayan. Kung wala kayong Philippine number, manghiram na lang po kayo sa mga kamag-anak nyo. And then, next na po tayo. So, permanent country residence. Philippines po. Then, saan po sa
Pinas. Kung taga Cavite or ano, kayo na po bahalang maglagay dyan. So, Metro Manila. Then, anong city. Yan. Anong barangay. Sorry. Lumalabas naman po siya. And then, yung house number. At saka yung street po. Okay. Then, yung address po, wala na po yan. Skip nyo na lang. Kung meron po, ilagay nyo. Then, next. Ayan. Next. Then, isa-submit nyo na po yan. Then, dito po sa arrival. So, dadating kayo sa Pinas. Manggagaling kayo dito sa Japan. So, i-click nyo po itong arrival. Then, continue. And then, ito na po yung travel details. Anong occupation nyo po dito sa Japan? So, ilalagay nyo po dito kung entertainer, domestic helper, housewife. So, sample lang po ito. So, ilalagay ko housewife. Purpose of travel, vacation, traveler type. Ano na lang po itong aircraft. And then, yung residence upon arrival. Kung saan po kayo, kung ano po yung address nyo dito sa Pinas. So, same as permanent country na lang yung kaninang nilagay po natin na address. Ano pa to? Name of airline. Saan kayo sasakay? Sample po sa Cebu Pacific. Type nyo lang po dito. Lalabas naman po siya. And then, kung ano yung flight number, makikita nyo yun dun sa ticket nyo. 5J5054. Yan. Then, origin po, saan kayo manggagaling? Japan. Lagay nyo po dito. Anong airport? Lagay nyo po sample Narita. Kailan kayo magpa-flight? Sample May 18, 2024. Then, ito, kung gagamitin nyo lang po ito kung mga connecting flight to Davao or papunta po kayo ng Cebu. So, dahil wala naman, Narita to Manila lang, leave the blank na lang po yung taas, yung transit connecting. Pag may connecting lang po, yan ang ilalagay nyo dyan. Pero kung wala, leave the blank na lang po. And then, destination, saan po kayo pupunta? So, sa Manila, NAIA po. Ayan. Ninoy Aquino Terminal 1. Then, date of arrival. Kung 1 day lang po yung date of arrival and departure pareho lang. So, May 18, 2024. Kung same day po yung inyong flight. Then, next. Ay, sorry. Labis dito. Ayan. Lang po. May mali tayo dito sa flight number. Kung ano po yung nakalagay dun sa ticket nyo, yun yung ilalagay nyo dun. And then, next po. Ito yung health declaration. Kung na-expose daw po ba kayo sa kung nag-travel kayo 30 days prior to travel. So, no. Kung have you been sick in the past 30 days? No. Then, next po. Yan. And then, tinatanong po dito kung meron, do you have baggage or any currency declare? Kung meron po, yes. Kung wala, no. So, no. Sa travel nyo, kung meron kayong other travel details, kung meron kayong accompanied family member, ilalagay nyo po dyan below 18 years old. Kung meron, ilagay nyo 1. Kung wala, 0. Tapos dito, 18 years old din above, kung may kasama kayo, lagay nyo kung ilan. Kung 2 or 3, ilalagay nyo po dyan. Kung wala, 0. Kung mag-isa lang po kayo.
So, first time visiting Philippines, no? Kung hindi po first time mag-visit sa Philippines, no? Tapos dito sa your last departure date from the Philippines. Hindi po kasi ito magpo-proceed kung wala po kayong ilalagay dyan na last departure. So, kailangan nyo po, kung hindi nyo matandaan, ilagay nyo na lang any date po. Kunyari last year, ng September 14. So, kailangan nyo po yung fill upan kasi hindi siya magpo-proceed. Ilan yung bagahe nyo? Kung 7 kilo lang, ilalagay nyo po dyan 1. Or kung may check-in baggage kayo 2. Depende po sa ano nyo, sa dala nyo. Then, click next. Dito po sa declaration and signature, kung ano yung nakalagay dun sa passport nyo, yun po yung i-fill up nyo. Kahit naman hindi po ganun ka-perfect. So, sample po. Ayan. Kung ano po yung nasa passport nyo. Then, click next na po. Ayan. Then, isa-submit nyo na. Ayan. Congratulations. Yun. So, ito po. Ito na yung e-travel nyo. Then, i-screenshot nyo po yan para pagdating nyo sa airport, yan yung ipapakita nyo. Nandun din po yan sa email. I-send din. So, kung paano po yung ginawa natin dito sa arrival, yun din po yung gagawin nyo pag bumalik kayo sa Japan. From Manila, pauwi kayo ng Japan. Ganun din po yung process nung pag-fill up. Same din po. Uulitin nyo lang. Okay na po. Okay, ma'am. Thank you. Salamat po. Hi po. Ang gagawin po natin ngayon is yun naman pong pabalik papuntang Japan. So, pabalik na po kayo ng Japan. Gagawa po ulit tayo ng e-travel. So, dahil po nakagawa na tayo ng account nung umuwi kayo ng Pinas, so meron na po ito, nakagawa na kayo. Ang gagawin nyo na lang, ito na yung pinakang dashboard nyo. Gagawin nyo na lang po, i-click nyo tong new travel declaration. Yan. So, nung papunta kayo dito sa arrival, ngayon pabalik na po kayo. So, dito kayo sa departure, leaving the Philippines. Then, continue po yan. Tapos, yun pa rin kung ano po yung tanong nung una, kung ano yung occupation nyo doon. Yun pa din po ilalagay nyo. Tapos, purpose of travel, vacation, travel type, aircraft passenger, name ng airline. Example po, Cebu Pacific ulit. Then, dito sa flight number. Okay. Then, saan po kayo magmumula? Kung Davao, Bacolod, or ano. So, Manila pa rin. Lalabas naman po dyan kung Terminal 3. Date of departure. Talagang lumalabas po yung ano kasi 3 days before flight nyo po ito gagawin eh. Hindi po lalabas dito yung kung ang travel date nyo pa is June. Hindi po lalabas dyan. So, kailangan 3 days before nyo gagawin itong e-travel. So, sample is May 17 yung flight. Tapos, itong transit connecting flight, wala po kayong ilalagay dito kung hindi naman kayo connecting flight. Kung direct flight kayo. Destination, saan kayo pupunta? Japan. Ayan. Airport, Narita. Date of travel, same day naman, so May 17 pa rin. Date of return, hindi po ito magpo-proceed kung wala kayong ilalagay dyan na date of return. Any date na lang po para lang mag-proceed. Tapos, destination address. Yung destination nyo po sa Japan, ano pong address? Kahit
shortcut lang. So, sample lang natin. Kanagawa Ken, Japan. Yan. Then, click next. So, ito, tinatanong po ulit dito yung Philippine Custom Declaration. Kung meron daw po ba kayong dalang pera, kailangan i-declare kasi kailangan i-declare pag malaki. Basahin nyo na lang po yan. Kung wala naman, do you have currency to declare? No. Kung meron, yes po. Then, signature po ulit. Kung ano yung signature nyo dun sa passport. Click next. And then, browse nyo lang po pababa. Then, click to submit ulit. And yan na po yung QR code nyo pabalik ng Japan. Screenshot nyo lang po ulit. Tapos, magpapadala po ulit yan sa email. Yun lang po, ganun lang po kadali. Thank you. Salamat po.